Hallelujah! Bago po tayo patuloy sa ating pananalangin, tayo muna po ay makinig ng salita ng Diyos. Ibinibigay ko ang pagkakataon sa ating pastor. Hallelujah! Magandang gabi po sa ating lahat. Ako po ay naatasan naman ang ating pastora. Purihin ang Panginoon. Magandang gabi po sa lahat. Tayo po muna yung manalangin. Panginoon, salamat Lord sa gabi nito. Panginoon, dalayan ko Lord na bigyan mo Panginoon ang katalinuhan ng iyong mga anak. Maunawaan namin Panginoon yung mga salita sa gabi nito. Panginoon, ay maging kalakasan sa aming mga katawan Panginoon at sa aming spiritual na buhay. Salamat po Ama. At dalayan ko Father God ang paligid, Panginoon, palibot ng aming pinagdadakusan ito, Panginoon, patuloy mo, Lord, na bigyan, Panginoon, ng mga anghel na magbabantay, Panginoon, para maging maayos ang lahat ng gawain sa lugar na ito, Panginoon. Salamat, Lord. Ito aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Thank you, Lord. Upo po talagang hindi ako tinitigilan. Napakahalaga po ng kilalanin natin ang Diyos sa ating buhay. Siya po ang gawin nating priority sa buhay natin. Mag-uumpisa po ako sa isang kwento. Nakapanood na ba kayo sa yung mga circus? Yung alambre tinutulayan ng bike, nagbabike. Merong isang tao na nagbabike siya. Tapos may nag-a-announce sa baba. Sabi niya, sinong naniniwala na kaya niyang magdaan dyan sa alambre na yun, magbabike pa kabila? Sabi ng mga tao, kaya. Lahat ng mga tao naniniwala na kaya. Sabi niya, naniniwala kami kaya niya yan. Ngunit, nung ilang balik na siya, sabi niya, mayroon bang gustong sumakay? Umangkas sa likod ko? Walang umaangkas. Nag-encourage yung announcer, kung gusto yung umangkas, sumama kayo. Walang sumasagot o walang umiimik. Ngunit maya-maya mayroong isang batang sumigaw. Ako ang sasakay. Umakyat yung bata sa kabila at isinakay. Buti pa yung bata, nagtiwala. Tapos nakatawid siya sa kabila. Sabi nung announcer, pagbaba ng bata, tinanong ng bata. Tinanong ng announcer yung bata, bakit nagtiwala ka sa tao na yan? Paano kung nahulog ka? Bakit nagtiwala ka sa kanya? Sino ba siya? Sabi ng bata. Simple lang sagot ng bata. Sabi niya, tatay ko po kasi siya. Alam ko po kasi hindi niya ako ihuhulog. Alam ko po kasi itatawid niya ako sa kabila. Alam ko po kasi kayang-kaya niya akong ingatan kahit nasa alambre ang aming pinagdadaanan. Sa buhay po natin, kung kinikilala natin tatay natin ang Panginoon, siya yung ating Ama. Dapat nagtitiwala ka sa Kanya. Dapat lahat ng sinasabi niya sa Kanyang salita, pinaniniwalaan mo. Kasi hindi Kanya papabayaan. Hindi Kanya ihuhulog. Thank you, Ben. Kung kilala natin ang ating Ama, alam natin ang Kanyang kapangyarihan, dapat lahat ng sinasabi niya pinaniniwalaan natin. Kasi ang lahat po na sinasabi ng Panginoon sa Kanyang salita ay totoo. Pero bakit hindi natin maranasan ang kapangyarihan ng Kanyang salita? Kasi hindi natin talaga pinaniniwalaan. Kung gusto mong maging matagumpay sa buhay, maniwalaan mo ang salita ng Panginoon. Maniwala ka sa salita ng Panginoon. Papaguhin niya ang buhay. Kung kinikilala natin siya, Ama, dapat naniniwala tayo sa Kanya. Alam mo yung sikreto kung gusto mong maging lahat ng binabanggit mo, prayer mo, nangyayari. Ang sabi po ng salita ng Panginoon, sabi niya sa verse
Sabi sa Roma 12 verse 2, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip, upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban, sa gayon magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. Sabi ng Panginoon, huwag tayong umayon sa takbo ng mundong ito. Ang takbo ng mundo po, ang daming naniniwala pero pag sila na ayaw na. Maraming, di ba, sabi nung sinong gustong sumakay, naniniwala ka ba na kaya niyang itawid yung bike sa kabila? Opo, naniniwala kami. Pero pag sabi na, kaya niyo bang sumakay? Walang sumakay. Pero yung bata sumakay. Kasi tatay pala niya yun. At ang Panginoon po ang ating Ama. Alam mo po, yung aking karanasan sa pananalangin, para maging successful ka sa pananalangin, umakamit mo yung mga ipinapanalangin mo, tanggalin mo yung sagabal sa prayer time. Tanggalin mo yung yung kumukontrol sa'yo para hindi ka magkaroon ng prayer time. Bigyan mo ng halaga yung pananalangin mo. Talagang magkaroon ka ng communication sa Panginoon. Yung kayong dalawa, tanggalin mo yung mga bagay na nakakasagabal. At tanggalin mo yung mga bagay na sumisira sa iyong pananampalataya. Yung mga humahatak sa iyo para ikaw ay mailayo sa Diyos. Yung mga gumagawa ng paraan para ikaw ay hindi totoo makapaglingkod sa Panginoon. Alam po ninyo, kailanman hindi po magkakamali ang salita ng Diyos. Pag ito talaga ay pinamuhay ninyo, mararanasan ninyo ang himala sa buhay ninyo. Pag kayo ay nagtiwala sa salita ng Panginoon. Alam niyo tayo kasi tayo po kilala tayo ng Diyos. Hindi kasi tayo tinitingnan ng Panginoon kung palpa ka, mahina ka, wala kang kakayanan. Hindi yun ang tinitingnan ng Diyos. Ang tinitingnan ng Diyos sa atin yung finished product. Ano tayo? Dito mahina ka, dito wala kang alam, dito wala kang kakayanan, pero alam ng Diyos, along the way kasama mo siya pagdating mo ron. Napakaganda na ng finished product. Isa ka ng mabuting anak, isa ka ng mabuting tao, at isa ka ng anak ng Diyos. Kasi nagtitiwala ka sa Kanya. Kasi kung titingnan ng Panginoon yung ating nakaraan at yung ating kasalukuyan, baka hindi tayo makapasa. Pero hindi po yun. Ang tinitingnan ng Diyos sa atin, ano ka na pagdating ng ganung panahon. Yung finished product natin. Alam ng Diyos, tayo ay magiging isang mabuting anak niya. Tayo po ay magiging isang mabuting anak. Yun po ang tinitingnan ng Panginoon sa atin. Kaya po ako, malapit ang puso ko sa mga kabataan. Alam niyo kung bakit? Kaya nga gusto ko magkaroon ng gawain sa campus. Kasi sa totoo lang, diyan sa eskwelahan, sa mga campus school, diyan po nagmumula ang mga leader ng bayan. Maaaring diyan manggagaling yung ating mayor sa mga susunod. Diyan manggagaling yung ating mga gobernador, yung ating senador, yung ating congressman, yung ating gobernador. Maaaring sa eskwelahan yan, diyan magmumula. Papaano kung yung mga kabataan yan ay hindi mahubog sa salita ng Diyos? Papaano sila pag maging leader sila? Baka hindi maging kilala ang bansa natin dahil sa magiging leader na kabataan. Doon kukuha ng leader, dapat sila talaga talagang maano ang salita ng Panginoon sa kanilang puso. Kasi pag sila naging leader at hindi sila talaga nabahagi na ng salita ng Panginoon at hindi pumasok sa kanilang puso at isip ang salita ng Panginoon, baka magiging isang leader na korupsyon. Sisira sa bayan, hindi magiging maganda ang takbo ng bansa. Kaya pa ako po'y nananalangin, hindi ko iniiwanan ng kabataan. Lagi ko talagang ipinapanalangin ng mga kabataan na sila ay talagang magkaroon sila ng sa puso nila kung paano sila. Kaya kasabi dito, magbago na tayo.
Ulitin ko lang po yung verse, sabi niya dito, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. Sana po sa mga kabataan, alam niyo po, sana magkaroon tayo ng malalim na relasyon sa Panginoon. Kung siya kinikilala nating Ama, magagawa po niya tayong baguhin. Aayusin po niya ang buhay talaga natin. Mababago at mababago ang buhay natin. Hindi po ito nagkamali kailanman ang salita ng Panginoon. At ito po ay nararanasan ko. Hindi lang noon hanggang ngayon. Patuloy kong nararanasan ang salita ng Diyos ay talagang totoo. Sa buhay ko, talagang yung mga sinasabi ng kanyang salita, nararanasan ko po talaga lahat. Kaya walang imposible sa kanya. Kung minsan may pinagdadaanan kang problema, pero alam mo, magtiwala ka lang sa Panginoon. Isang testimony na lang yan darating na panahon. Gagawa at gagawa ng paraan ang Panginoon. Ipagkatiwala natin sa Panginoon ang lahat sa ating mga buhay. At ang sabi ko dito sa second verse, sa 1 Corinto chapter 1 verse 30 hanggang 31, sa Kanya nagmula ang buhay na taglay ninyo, dahil sa pagkikipag-isa ninyo kay Kristo Jesus, na siyang ginawang karunungan natin sa pamagitan ng Niya, tayo itinuring na matuwid, ginawang banal at iniligtas ng Diyos. Kaya nga tulad ng nasusulat, ang sino mang nais magmalaki, ang ginawa ng Panginoon ang kanyang ipagmalaki. Sa Diyos po naggaling ang ating buhay. Siya po ang nagbigay dito sa atin at ang lahat, ang lakas, ang lahat, paano tayo naging matuwid, paano tayo naligtas dahil po sa Panginoong Hesus. Sa Kanya po lahat galing ang ating buhay. Kaya sana ito ay alam po ninyo ang Panginoon naghahanap din yan. Naghahanap din ng sagot sa ginagawa niya sa buhay natin. Kaya dapat mabigyan din natin ng sagot yung ginagawa ng Diyos sa buhay natin. Kung mapapasa niyo sa salita ng Panginoon na mayroong pinagaling ang Panginoon na 10 kitungin at ang nagpasalamat lang yung isa. Sabi ng Panginoon, nasaan yun siya? Ibig sabihin ng Panginoon, bawat ginagawa niya sa buhay natin, tinitingnan niya rin kung nagpapasalamat tayo. Hinihintay ka ng Panginoon na magpasalamat ka sa Kanya. Kasi yun siya, nasaan yun siya, hindi bumalik para magpasalamat. Kaya po naghahanap din ang Diyos ng kumbaga yung pagpansin natin sa Kanya, sa ginawa niya sa ating buhay. Kaya ngayon pagpapasalamat po, napakahalaga po niyan. At ang sabi niya doon sa last verse, sabi niya rito, kaya nga tulad ng nasusulat, ang sino mang nais magmalaki, ang ginawa ng Panginoon, ang kanyang ipagmalaki. Ang pagmalaki po natin yung ginawa ng Diyos sa buhay natin. Kaya ako lagi kong pinagmamalaki yung ginagawa ng Panginoon sa buhay ko. Kasi pag pinagmamalaki mo yung ginagawa ng Diyos sa buhay mo, natutuwa ang Panginoon sa iyo. Kahit naman sa tao, di ba, pag may ginawa kang kabutihan at nababanggit, nagpapasalamat yung ginawa mo. Di ba? Talagang masaya ka rin. Kasi talagang totoo yung biblical na sinasabi ng Panginoon na sa 10 pinagaling, isa lang yung nagpasalamat. Kasi di ba, kahit naman sa tao, ano yan na 9 na taon mong tinulungan, pagdating ng 10 taon, di mo na natulungan, gipit ka na rin, masama ka pa. Merong ganun tao. Meron talagang ganun. Kaya tama talagang sabi ng Panginoon, sa 10, isa lang yung nagpapasalamat. Pero sana tayong lahat bilang mga anak ng Panginoon, dahil kilala natin ang kanyang kapangyarihan. Kaya lagi kong pinagmamalaki ang salita ng Panginoon at ang kanyang ginagawa sa ating mga buhay dahil yun po talaga ay nararanasan ko, yung kapangyarihan ng Panginoon. Talagang hindi nagkamali kailan ang Diyos sa kanyang salita. Kahit balik-balikan mo, ulit-ulitin mo, pag inuna mo talaga ang Panginoon, pag nagtiwala ka sa Kanya, iingatan at iingatan ka. Maamis ka na lang. Bakit?
gumagawa at gumagawa, welcome, gumagawa at gumagawa ng paraan ang Diyos para ikaw ay tulungan, para i-provide niya lahat ng iyong pangailangan. Napakasarap po magtiwala sa Diyos. Kaya ang lagi natin ipagmalaki ang kanyang mga ginawa sa buhay natin. Oo, minsan may mga pagsubok sa buhay natin. Pero alam mo, diyan natin higit na nakikilala ang Diyos. Pag tayo ay sumama sa Panginoon at hindi tayo nag-alinlangan sa Kanya, hahawakan Kanya. Kaya nga sabi ng bata, bakit ka nagtiwala sa Kanya? Sino ba siya? Sabi niya, tatay ko kasi siya. Pag kinikilala natin tatay natin ng Panginoon, dapat confident po tayo, naniniwala tayo na siya ang ating Ama. Kaya sabi ko sa Panginoon, Panginoon, yung paglilingkod ko sa inyo, talagang ibibigay ko ng 100%. Kung ano talaga yung gusto ko sa aking Panginoon, yun ang mangyayari sa buhay ko, Ama. Gusto mo akong gamitin habang ng mahabang panahon, Panginoon, gagawin ko yun. Pero ang kalooban mo, Panginoon, ang mangyari sa akin. Sabi ko, Panginoon, kaya nga hindi ako nag-aalala sa aking kakainin, sa aking iinumin, sa aking pananamit. Kasi ang Diyos naman ang magbibigay nun. Ang gagawin ko lang, magtiwala ako sa Panginoon, gawin ko yung pinagagawa niya sa akin. Kung ako hindi niya bigyan ng damit, hindi niya ako bigyan ng pagkain, hindi niya ako bigyan ng tahanan, hindi magiging dahilan para ako ay tumigil sa paglilingkod sa Panginoon. Kasi ang pangako niya sa kanyang salita, walang lingkod ng Diyos na nagpalimos. Sabi ni Haring David, simula sa pagkabata hanggang sa ako'y tumanda, walang lingkod ng Diyos na nagpalimos. At ang lagi niyang sinasabi sa kanyang salita, pag ako'y inuna mo, idaragdag ko ang lahat sa iyo. Kaya malakas ang loob ko na talagang maglingkod ng 100% sa Panginoon. Yung pagtitiwala po natin sa Panginoon, ibigay natin ang tudo-tudo. Kaya pag tayo nananalangin, sabi ko nga, kung gusto mong effective na panalangin, kung ano yung mga nagiging sagabal o nagiging hadlang para ikaw ay manalangin, tanggalin mo yan. Kung ano yung mga nagiging hadlang sa iyo, para ikaw ay malayo sa Diyos, para ikaw ay hindi makapagpatuloy sa Panginoon, tanggalin mo yan. Papalitan niya ng Diyos ng higit sa kailangan mo. Papalitan niya ng Panginoon ng higit sa kakayanan mo. Kung ang kaya mo ay 50 kilos, gagawin ng Panginoon, tutublihin niya yan. Kung ang kinikita mo ay 10,000, tutublihin niya ng Panginoon. Pag pinagkatiwala mo sa Kanya ang lahat sa buhay mo. Yung lalim po ng paglilingkod natin sa Panginoon, sana po maramdaman natin. Nung una, akala ko nung una yung mga taong nagtatrabaho na laking sweldo. Sabi ko, pinagpala sila. Parang ang tingin ko sa Kristiyano na may iba doon. Pero nung maunawaan ko ang salita ng Diyos, sila pala yung mga kawawa. Dahil ang lahat ng ginagawa nila, dito lang nakararating. At ang lahat ng bagay sa mundong ito ay temporary lang. Sabi ko, tayo pala yung pinagpala. Kasi lahat ng ginagawa natin, ito po ay meron tayong kaanihin. Sila pagdating nila ng 50 years o 60 years o pag-retire nila, tapos, diba? Yung lahat ng ginagawa nila, wala pong maaabot. Wala pong kahantungan. Sabi nga, kaya pala sabi ng Panginoon, makamit mo man ang lahat sa mundong ito, kung mapapahamak naman ang kaluluwa mo, wala rin sa isa. Napakahalaga po ng buhay. At ito po ang pinakaiingatan ng Diyos sa atin. Yung buhay. Kasi yung, sabi ko yung pangailangan natin,
Yan ay ipoprovide na lang ng Diyos. Extension na lang yan ang paglilingkod natin. Lagi lang yan nasa atin. Yung kayamanan, yung pagkain, yung pera, yung pananamit, lagi lang nasa atin yan. Sabi ko nga, yung blessing, parang anino yan. Pag nakatalikod ka sa liwanag, yung anino mo nandito, kahit anong habol mo, hindi mo yan maaabutan. Kasi habang bumibilis ka, bumibilis yan. Pero pag humanap ka sa liwanag, yung anino nasa likod. Humarap ka na sa liwanag, nasa likod yung anino. Yung blessing ang hahabol sa iyo. Pag humarap ka sa Diyos, at ginawa mo yung kalooban ng Panginoon, yung blessing ang hahabol sa iyo, hindi ikaw ang hahabol sa blessing. Lagi niyong tatandaan, mas makapangyarihan ang Diyos kaysa sa tao. Ang kayang gawin ng Diyos, hindi kayang gawin ng tao. Kaya nga sabi ko, kung ikaw ay nananalangin, tanggalin mo yung lahat ng sagapan sa pananalangin mo. At kung meron ka pang pag-aalinlangan sa Panginoon, tanggalin mo yung nakakasagapan sa paglilingkod mo sa Diyos. Iingatan ka ng Panginoon. Kayang pahapain ng Diyos ang buhay mo. Kaya kang pagalingin ng Panginoon. Kayang kumuha ng Panginoon ng tao para gamitin, para pagpalain ka. Bakit ko po ito sinasabi? Kasi nararanasan ko na sa paglilingkod mo sa Panginoon, pag ikaw ay umiiyak sa pananalangin at tao sa puso mo. Kaya nga, tuwang-tuwang ako at masaya ako dun sa kwento na yun. Ulitin ko lang yung kwento bago ako magtapos. Kung sino man yung nakapanood dito sa circus na tumatawid sa alambre na kabay. Marami nagsasabi ng announcer, naniniwala ba kayo na makakatawid siya dun sa kabila? Sabi niya, opo, naniniwala kami. Naniniwala ba kayo na makakatawid ulit siya? Opo, naniniwala kami. Kung naniniwala kayo, sinong gustong sumakay? Wala nang gustong sumakay. Ngunit may isang bata na sumigaw, ako po ang sasakay. At umakyat ang bata. Sumakay yung bata at nakatawid. Sabi ng announcer, bakit nagtiwala ka sa kanya? Sino ba siya? Sabi niya, tatay ko po kasi siya. Kasi alam ko hindi niya ako ihuhulog. Alam ko hindi niya ako pababayaan. Alam ko itatawid niya ako ng ligtas. Alam ko tutulungan niya ako na hindi mahulog. Kung kinikilala mo ang Diyos na Ama mo, dapat alam mo na kaya kanyang ingatan. Dapat alam mo ang kanyang kapangyarihan na kaya kanyang iligtas. Dapat alam mo na kaya kanyang pakainin at alam mo na kaya kanyang pagpalain. Dapat yung lalim mo ng ating paglilingkod sa Diyos, hindi lang sa salita. Dapat po sa puso natin, hindi lang talagang ginagawa at ginagawa mo. Alam mo, masarap po pag nag-iisa ka sa kwarto mo, yung tataybigan mo na lumabas yung mga kasamahan mo. Tapos sa kwarto mo, talagang mananalangin ka ng ang sarap ko ng pakiramdam at utay-utay mababago yung buhay mo. Lalalim yung pananampalataya mo sa Panginoon at utay-utay nawawala yung pagmamahal mo sa pangailangan ng mundo. At alam niyo kung bakit lalo kayong pinagpapala? Kasi pag higit na makapangyarihan ang Panginoon, higit na binibigyan mo ng halaga ang Panginoon kaysa sa kayamanan sa mundong ito, idaragdag lang yan ang Diyos sa iyo. Kasi yun ang kanyang pangako sa Matthew 6:33. Pag inuna mo siya, susunod lang yung pagpapala sa iyo. Madali lang kung makamit ang pagpapala. Yun lang ang sekreto pala. Unahin mo ang Panginoon. Kaya lagi kong i-encourage kayo sa tahanan ninyo, punuin nyo ng maka-Diyos na salita ang tahanan nyo. Puro pagpapala ang banggitin nyo. Pag-gising ninyo, Panginoon. Magpasalamat ka sa Panginoon. Kung anong gusto mong mangyari sa maghapon, banggitin mo sa Panginoon. Araw-araw mong banggitin. Araw-araw mong tumawag sa Panginoon.
Mananalangin ka sa kabilang gilid, mananalangin ka sa kabilang gilid. Ang presensya ng Lord, ang presensya ng Panginoon nasa tahanan ninyo. Paano papapasok ang mga bad spirit dyan? Wala kayong ginawa kundi manalangin. Bigyan po nating halaga ang presensya ng Diyos. At tandaan ninyo, kailanman hindi magkakamali ang kanyang salita. Kung gusto mo ng pagpapala, sundin mo ang kalooban ng Diyos. Sabi ko nga, yung naglilingkod sa Panginoon ng tapat, mahirap ngayon, bukas milyonary na. Pwede pong mangyari, pwede ibigay ng Diyos sa'yo. Biglang nagiging milyonary. Dahil sabi ng Panginoon, ang kayamanan ng masasama, ibibigay ko kung saan ko gustong ibigay. Iniipon lang nila doon, pero ikaw pa rin ang makikinabang. Tayo po, bilang mga anak ng Panginoon, lakihan po natin ang ating pagtitiwala. Kaya sa gabi-gabi ng pananalangin, lalo po tayong napapalapit sa Diyos. Pag kayo po naka-attend dito gabi-gabi, mag-iiba po ang pakiramdam ng puso ninyo. At mag-iiba ang pananaw ninyo sa mga bagay sa mundo. Lalalim po. Kaya nga ang ating verse kanina, huwag na tayong umayon sa takbo ng mundo. Mag-iba na tayo. Salamat sa kanyang salita sa gabi ito. Sana po ay mayroon tayong nakuha at naging kalakasan sa ating pamumuhay. Kaya po'y manalangin. Salamat, Lord. Pagpalain mo, Panginoon, yung mga salita na narinig sa gabi nito, Panginoon. Ito, Panginoon, ay maipamuhay namin, Ama. Salamat po, Panginoon. Pagdalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen.